Pag-usapan naman natin ngayon yung hydrostatic force on curved surfaces. So, kung yung last lesson natin, plain surfaces lang, so parang normal shape lang siya. Ito naman, curved, tapos may length. Okay, kailangan natin consider. So, for example, this is your water. Okay. Siyempre, submerged dyan yung gate. Tapos, let us say, this is some part of the wall, then this is your gate. Okay. Tapos ito yung ground floor nung sea. Okay. Ground level nung dagat or kung ano man yan. So, basically, ito yung tinatawag nating curved surface. Tama. Tapos, meron niyang length. Ngayon, kailangan natin maintindihan na pwede natin siyang hatiin into different sections. Okay? So, sige, explain ko naman to. So, yung unang section is nahati dito sa kanyang dulong part, tsaka dun sa kabilang dulong part. So, parang X and Y din. Okay? So, yan yung mga kailangan natin i-consider. And then at the same time, since we are dealing with, ayun nga, curved surface, kailangan natin padaliin yung buhay natin. Dahil kung hindi natin i-consider tong method na ito, which is, i-convert natin siya into a plane surface, imaginary plane surface, okay, mas dadali yung buhay natin sa pagsosolve. Kasi kung isosolve natin siya as is as curve, mahirap yun. Di gagamit ka ng calculus, which is, syempre, hindi naman yun ganoon kadali, lalo na limitado ang oras natin pag nag-exam. So, basically, consider muna natin yung iba't ibang bagay, no? So, this will be your height, yung gitna or centroid nung inyong gate. Okay? So, same as is dun sa nakaraang lesson natin, plane surfaces. H-bar pa rin yan. Okay? Pero, in terms of hydrostatic force, which is yun yung madalas nating hinahanap, dalawa na po yung kukunin natin. Okay? Dalawa na po yung kukunin natin. Ayusin ko lang. Okay. So, meron kang hydrostatic force na horizontal, acting on the horizontal plane. And then, yung tinatawag na vertical FV. Okay? Vertical force. Ngayon, para makuha mo yung force as is, para ka lang magpipythagorean dyan. Pythagorean theorem, di ba? FH squared plus FV squared. Yan po yung formula para makuha natin itong F. So, syempre, kailangan mo square root yan both sides. Okay? Para makuha mo yung F lang. Okay. So, ano pa ba? Para sa FH, okay, yung formula ng FH natin, ganun pa rin naman, gamma H bar A. Tapos, consider nyo yung tawag dito, specific gravity nung liquid, kung meron man. And then, para naman sa FB, dito, maglalaro-laro ka ng konti ng volume. Okay? V for volume. Okay? Volume, gamma. Yan. Okay, so times mo lang sa 9.81 itong gamma, di ba? Tapos yung volume niya. In case na kukunin mo yung FB. But what is volume? Okay, class, listen to this, no? Yung volume na tinutukoy dyan, class. Diba, ito yung gate mo. Yung volume na tinutukoy dyan is yung nasa taas ng gate. Ito. Yan ang volume na kukunin mo. Kaya kailangan mo siyang i-divide into different sections. Okay? Kaya, yan, kailangan mo ng understanding para, lalong-lalo na sa shapes and volume, mga formula nun, para makuha mo mismo exactly kung ano yung kasagutan para sa FB. Kasi nga, kailangan mo ng volume. Projected volume ang tawag dyan. Okay? So, yung length naman na sinasabi ko ng curve gate natin is para siyang ganito, class. Sinasabi naman yan sa problem na a curve gate with a length of, let's say, 5 meters, ganon. Yan. Okay. So, imagine nyo lang kasi ano to side view to di ba? Side view. Ito isometric view. So, ibig sabihin, nakatilt yung camera mo para makita mo ng kabuuan
Etong gate na to, yan, pahaba. Okay? So, ayan, syempre, meron siyang length dyan. Length po yan. Okay? So, which in turn, i-convert natin siya, again, dito sa simpleng rectangular or simpler shape na gate. Pero projected gate, kumbaga imaginary lang yan. So, magiging ganito siya, basically. So, kung kanina curve, gagawin mo na lang siyang rectangular. 'Di ba? Parang ganyan na lang siya. Pero yung length niya, hindi magbabago. Yan pa rin yun. So, kung ang given ay 5, halimbawa 5, edi 5 lang rin to. 'Di ba? So, ganun lang yan kasimple. So, mas maganda kung magbigay tayo ng example para mas lalo nyong maintindihan. So, yun lang kapag ka-curve gate. So, para makuha mo yung F, basically, kailangan mo ng FH and FB. So, para makuha sa FH, as is dun sa hydrostatic force, ito yon. Tapos, para makuha mo si FB, so, consider mo yung volume sa taas ng gate, tapos multiply mo lang sa unit weight ng ating water. Okay? Tapos, yun, gamit ka lang ng Pythagorean theorem. So, don't forget to square root para makuha mo yung hydrostatic force as a whole. Yun. So, kung i-convert mo lang talaga into simpler shape. Okay, ano pa ba? So, usually kasi ito yung given sa exam. Yan, pag ganyan yung shape niya. Pero what if, halimbawa, ito yung tubig mo, yung buoy. Tapos, let's say, pag ganyan, no? Ito yung gate mo. Yan. O di, paano ang approach mo niyan? Paano ang volume mo? Ganun lang din. So, ito yung iyong FH. Ang FB mo naman, manggagaling na sa baba. Pero ganun pa rin ang concept, di ba? Tapos, ang volume na i-consider mo, ito. So, hanapin mo yung volume na yan. Okay. So, I hope na nakuha nyo yun. So, introduction pa lang naman ito. And mas maganda kung makapag-proceed tayo into a much better example. Okay. Don't forget to like, subscribe, and hit that notification bell for more engineering and math tutorials.